Alright, may aga. May aga. Praise the Lord for this morning. Worship kita pa tayo sa ating video and choir din, no? Thank you for that song. And ayun nga, support tayo din, mga good bless sa ating ministry. At tandaan kita pala yung kay the Lord, no? Sa pag-share sa media cover. Especially for this summer, nag-go kita na 200 souls, no? For this summer, masyalan na ako sa gospel. And so praise the Lord. So na, nakayara na kita 55, okay? 55 yung mga souls na nag-profess na pag-cover Jesus Christ. So this coming week na to, so meron kita Kids Day. Isipita na yung mga kabataan, lalong mag-ipon na ako. Hindi mga magugang pa naman masyalan na ako sa Lord yan. Kasi ito na to until May. So natawag ma-reach na to ng 200, no? Ito sa praise the Lord. So ayok nga, ulo ko kita, tayo na ito nga himuon ng pidasyon na ipugyan doon sa atin. Kasi sa mga Panginoon, ang palipugan ay, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Sige. Before ito natin sa puno sa Ginoo, ano tayo mga bisita na ako sa Silinga agad. And unahon na ako dito si April Amar. April Amar. Okay? So, welcome yet sa Calvary Church sa Silimon. And then also, yung tama na ito, Mr. and Mrs. Nico, naupo natin sa Silimon. Sa sponsor sa Calvary Church. So, praise God. And, wala si Pastor Nole, parang sa tamo. Ano kasi, so, you know, lago naman ito, kasi nakapoy din mo siguro mas wala. Kasi yan, yung narin na rin, anay, sa green side, yung lang yung mga first time for it. Siguro mga ano lang. So yan, lista, no, first time, rin yan, ito rin. Si Matthew, please stand Matthew, so welcome din. Yeah, so, and then also, pagkikugo na ito, no, family, Pastor Aguilar. Okay, so, hindi ko na Pastor. Doon sa conference, just no, sa Ruwat, balik din ni Pastor. Yan. So, thank you, Church, no, sa inyong pangamuyo, like sa inyong support din, sa panawagan ni Pastor Aguilar. Yung conference kita diri, sa makita natin sa mga pilihan kita diri, magmaka-ano sa ilan, makahos kita sa ilan diri. Thank you again, no, sa inyong pangamuyo, sa inyong support, anything na magiging bulig ninyo. Sa ako kayo na-observe, kung ba po, pwede mag-linaw sa place nito, kung kaya mo sa Calvary, siguro kayo mag-ano sa isang conference din, no? So, praise God din, no? Sa mga pagbanag yung simple mga pastors and workers, mga number ko so 100 plus naman, 100 sa registration na itong mga pala. Oo, sobra sa pula ulit. Oo, mga 128 na. Oo, so, gusto ito kaya sa ating mga facilities ko rin, no? So, mag 150 lang, ito kaya pa. Ano ko lang ay kung mag 200 siguro, pwede man ito sa Pinas na lang yung Diyos. Pagkakataon lang yun, no? Yeah, pero praise God yun, no? Praise God yun. And yun ito, kasi ano pa pala yun, Calvary, limituan sa mga conferences nga, kapalilis na. So, sige yan. So, thank you again. Sa inyo nga, no? Pag-vote, support, ano pa nga ibulit ninyo, no? Para makagayon na conference. Sige, so praise God for that. And siguro hindi lang tawag kalugay, okay? And makikita po sa Diyos, it's very important is hindi niya agad. Kaya wala na kami nagalaw, pasang tangalis pastor, siya kilala na mas muna na magbalos si Miyaga. So, tangalis ay maksimal si Miyaga tayo. Kasi yung mga storya siya, no? Sa puno siya, sa ating pumakas sa ligid niya agad. So, niya ako palugay, kilala ka naman nila, yun ang magkakalang sa introduction. Basta, no? Sa atin ako na tayo, no? Basta regular, discount and share the word of God. Ano ka na? Sige na? Sige, mata na yun.
Mayong aga sa tanan. Uh, Before sa conference, gusto ko lang kamo pahibaluon. Wala gid ko nag-hesitate. Nga manawag kag ginpili siyang akon tagipusoon. Akon tagipusoon hindi inyo. Nga diri naton hiwaton o nakon hiwaton ang aton nga prayer ambassadors of the Philippines nga conference. Because una, rason ko sa akon kaugalingon, this is my home church. And because of your prayers, tanan kamo, mga hinigugma, wala kamo kabalo nga ang inyo pangamuyo, dala-dala ko, kundiin ako makadto. Wala ko plano, wala ko handom, nga magkadto sa isa ka lugar nga subong ara kami, kagang lugar nga diin ginbutang sang Ginoo sa akon before the pandemic, naglagaw lang kami. Nagtur-tur bala kay ti tourist destination mo. Hasta nga wala man sa akon tagipusoon, and one day naglakat kami sang akon agot pakadto sa Busuanga. Sa malipot nga istorya, nagwalig ako sa isa ka simbahan. Siya ang gintawag sang Ginoo. Sang nakita niya ang simbahan, kagang mga tao, siya ang naghibi. Siling niya sa akon niya, pabalikan tato sila karon sa hapon. Kay gusto nila mamati, kagusto nila nga mabalik ka. I go, well, let's go. So I trained, nag-start ako sa kay man wala sila pastor, nag-start ako sa pagtudlo kung paano sila makabalo magwali. Then the next day, mapuli na kami tani, the next day, siling siya ako nagot niya, pabalikan tato liwat. So Monday, nagbalik kami liwat. And then, nagtudlo ako sa ila. Then that started nga ang mga laymen, ang mga men sa church, nakahibalo na sila magwali. Wala ko sang kuan nga magbalik. Sanggin, sige na ko nga sige. Sa malipot nga istorya, binalik ako sang Ginoo. March 14, that time, nagpauli kami from Bacolod. Nagpauli kami ni Mama o ni Mrs. Aguilar sa isla. March 16, total lockdown. Ang bilog nga Pilipinas, hindi na kami kapuli. So sila ko ginawa nung kabubuton mo sa akon. Actually, nakahambal na ko sa Ginoo, kag nagsugod na ko. Nag-raise ako sang amount nga makadala ako sa mga manugpangabudlay pakadto dito. So, ang Afterglow Singers, may mga tickets na sila. Because siling ko ma-one shot ako, ma-free camp ako para sa 200 young people. Nga mga unbelievers. Pagtapos ko free camp, ma-share sa ila ang pulong sa Ginoo, then I will go back to Bacolod. Pagkatapos, bahala na sila. Pero wala gintugot sa Ginoo. Ang afterglow, wala kaabot. Ang pamilya, ang tanan ng mga pastors nga gamiton para sa camp, wala kaabot because it was a total lockdown, hindi na dayon ang ministry. So, sanggin butang kami sa Ginoo, sa akong nasawa, na ginbutangan kami sa Ginoo sang burden nga mag-reach out sa mga different islands, ang Calamianes Island, dito sa Busuanga, Coron. Karon, hindi tungod nga kung ano. Wala nyo lang matalupang di. It might nga wala sa inyo paminsar,
wala sa inyo balatyagon, but because of your prayer, because of your support. I know nga hindi niyo ko malimtan kag kabalo ko nga ara ako sa inyo pangamuyo. Subong na-reach out naton, nag-reach out kita sa mga different islands, Sangkuron, as well as Busuanga, nakasulod kita, kag nakasugod kita sa aton pagpangabudlay. We have 16 katutubo pastors. Nga ginhanas lang na sila. Wala na sila mga background sa seminary. In different islands, kag madamo kita sa mga katutubo nga mga kasimbahanan, kag nga mga kapastoran sa idalom sang aton nga masiling naton pasensya ka mo sa aton nga mentoring or ginatawag naton nga leadership. Okay? And Calvary Baptist Church, I just would like to thank you for being our partners, for being my partner in the ministry. So every time nga diri, at home ako kaayo. Kay una bes, ang subang nakon, ang citizenship niya Kalingaw. Taga Kalingaw na siya. Diri na siya na tao. Ang ngalan niya, ang una nga ginbutang ko nga ngalan para nga sa kay Nanay Anit. Nanay Anit di ang kwan mo, ang manog pabata. Oh. Kag si doktor ang manog check up. Oh. Pagbata si Nanay Anit, pagtapos bata si doktor ang matsikyar. Kung ano-ano ged, hambal dayon, kay malupad, madalagan to si Lola Galidia, bangka Galidia. So amo ina, kag salamat sa tanan nga panimalay, hindi ko kamo pag-imensionar, sa tanan nga panimalay, sa tanan nga mga Kristohanon, kag sa tanan nga mga membro sang sini nga Iglesia Saints, kabalo ko damo na hindi namo nga mga itsura. But then, I would like to thank you. Praise God. Nangin party kamo, nangin bahin kamo. Sa amon kabuhi, as well as sa amon pagpangabudlay. Okay? Okay na sa inyo? Nga ginsakop ta kamo? So mga utod, mga hinigugma sa Ginoo, gusto ko lang i-appreciate kag pasalamatan ng Dios sa inyo, tungod sa inyo. Kamo ang nangin inspirasyon. Pagwa ko sa sini nga iglesia, ginhibian ako sang membro, as well as ang mayor. Ginpanaugan yagid ko sa munisipyo, kag ginpatawag, ginhakos yakos tubang dira sa munisipyo, Pastor Palihog, hindi pagbayai ang Kalingaw. Kaya nadumduman ko sang una, ng mga sobra 40, kasunoy, dinala naton sa Bacolod, din-evangelize naton. Pag abot diri, wala na sa may gasinggitan, das plaza. No? I don't know, nadumduman ko. Ang iban sa ila, wala man di. Pero, natamnan ang ila mga tagipusuon sang pulong sang Dios. Kag natamnan, hindi na naton sila sa labton, kundi nga ang Calvary Baptist Church has a part sang ila nga kabuhi because tungod sa inyo pangamuyo, tungod sa inyo suporta, kag tungod sini nga iglesia. Okay? So pagtawag ko sa pastor ninyo diri, wala gid ya malibad. Gapulo pa nilang ko sa kumasyon mamalibad. Lao kiti mag-ulang niya sila mo. Hindi, pastor, hindi. Yung mo na, may gid salamat gid. So nagbatyag ako sang kalipay kag 3 days nga inyugin bahinan sang inyo tagipusoon, sang inyo kabuhi, sang inyo pangamuyo, sang inyo suporta. Whatever thing, anuman ang na-extend ninyo, mga utod, mga hinigugma sa Ginoo, sa sininga conference, pangamuyo, tanan, presensya niyo, tanan, ang inyo ginbulig, tanan,
wala ko sang may na ano, nag-inabot lang. Siling sa mga nag-alattend. Si Pastor Noni, amo ni siyang ang kwanaton, chairman sang Prayer Warriors, Prayer Ambassadors of the Philippines. Tilihi, taman ina. Ang dugo iya sina, ambot ko na, ari pa di. Hindi ginalahugan ko di sa permi. So, he's been my partner naton sa buluhaton sa Ginoo. So, gin-extend sang Pastors Accountability Fellowship, the whole Bacolod, sa Negros, ginpadala nila sa akon ang pagpasalamat sa Calvary Baptist Church because ang naila na experiencehan diri sa 3 kaadlaw nga konferensya, mga hinigugma nga gin-host sini nga iglesia, they were so blessed. Ginpakamaayo sila. Ang siling nila sa akon, please, Pastor, extend our thanks kag ang amon gid nga pangamuyo sa Calvary Baptist Church. So, Calvary Baptist Church, congratulations and praise the Lord, praise God sang inyo mga tagipusoon. Hindi ko na kamo pag-isa-isahon kay tanan kamo kabahin sini nga buluhaton. So, wala gid sila maghinulsol nga nagkaladto sila. Actually, ang tuod-tuod, ginpunggan ko lang. Kay siling kong tapos gid ko sini. We started this conference, nothing. Wala. But then, tungod nga naanad na kuya, nga kada may mga hilikuton nga kasubong sini sang ari pa ko sa Bacolod sa Negros, every year nagahiwat ako sang mga conferences nga free. Because I want those pastors, I want those workers nga wala naton matalupangdan, wala naton makitaan, wala naton makilalaan nga madala sila sa isa ka conference nga bisan sa isa ka tuig kisa lang nga ma-encourage sila, mapabakod sila, mapangamuyuan sila, kag magkilit-anay upod sa mga pastors nga wala nila makilalaan, then it gives inspiration sa ila mga tagipusoon. So, amo na ang ginhimo nyo sa kabuhi sa mga manug pangabudlay. Amo nang I always emphasize everywhere I go, love the ministers, love your pastors. Why? Because isa lang, makabulig ka sa alagad sang Ginoo, makaduhol ka sa alagad sang Ginoo, maka-extend ka sang dutay, sang imo pangamuyo sa Ginoo, beloved, that pastor will never forget you. They will mention you in their prayers. Nakuha niyo ko? Mautod mga hinigugma sa Ginoo, kung sila magpangamuyo sa imo, ang langit. Kay siling gani sa ginawang prinsipyo sa Biblia, hindi ba? Isa lang katasa nga tubig nga mapainom mo, mahatag mo sa alagad sang Dios. Ang kalangitan wala nagakalipat. Hindi 3 kagabi ginpatulog mo, 3 kagabi, 3 kaadlaw ginpakaon mo, 3 kaadlaw ginakomodar mo. Isa lang katasa gani nga tubig. Ang gina-require sang Dios sa aton. Then how much more, mga hinigugma, kamo nga mga ginistaran sang mga pastor? You were blessed. Why? Sige na kwan sa ako, no? Pasalamat. Ako yung ginapasalamatan nila. Palihog ko ipabalo sa Calvary Baptist Church, pastor, sa mga tao nga nag-ano sa amon. Hindi lang ni sila. Kung kamuya mga utod nga wala sang pastor na ka-star sa inyo, panimalay ka sa Calvary Baptist Church, kabahin ka. Hindi ka basi kung misinterpretar mo ako. Panimalay sa Calvary Baptist Church. So, kwan pa lang na, pasalamat pa lang na. Amo pa lang na. Di ko magwali pagid ko karon kung ano pagid ni Klawig. Amak mo pila ka tuig. Siguro mga 8 years or 7 years. Kaya di pandemic, wala na akong kapuli-puli sa Negros mo. Oo. Dito na ko. Kagamo niyo. Well,
Lantawan ninyo bala ang vision sang iglesia. And I would like to challenge you, kung pwede, mga Kristohanon sa sini nga iglesia, mga muyo kamo, maghinunanon kamo. Pwede kamo kamisyon sa mga katutubo, sa Buswanga, sa Coron. Set kamo isa kation sa isa katuig. Dala kamo mission team, mga lagad ta sa Ginoo, lantawan nyo to ang bunga sang inyong pangamuyo, sang inyong suporta. Kag pagkatapos nami, gid kun makabakasyon, makakuan ta mo to. Inang misyon bala nga dala bakasyon. Siling sang iba ni hindi lang ta magkuan. Mayagang yang man ta, kinanglan ta na. Oo, lagaw-lagaw ta to. O salong-salong ta to sa mga isda nga mga kuan pur dala kamo antipakan nyo. Pero ang importante nga maka-reach out kita sang mga katutubo. Pero pag abot dito, hindi ka mo masandad kay nga man ang mga membro naton, ang aton nga mga na-reach out, nagabuga niya iya sang kalayo. Oo, makita mo yung mga katutubo, bata, tigulang, matambok, maniwang, gabuga niya kalayo. Kay man kultura nila, gamama, sila yatiga pula, gawali ka kung gisa, o ti, maano ka da. Di medyo palayo, layo ka lang sa diri nga side kinanglan ari ka stupad para hindi ka mabugahan. Oh. Tiya mo na iya mo hindi ko na iya pagtandugon. Pastor ti ano ni? Ti wala man kusang irason. Kahambal ko lang tuduhin niyo Oo Pero beloved, sa idalom sa mga kabatuan, sa higad sang baybay, may mga kalag nga nagahulat. Nga may tao nga magkadto anak sa Dios nga magwali sa ila. Mamangkot ka, pastor, may mga pastor man to. Damo man to mga pastor. Yes, there's a lot of pastors sa Coron. Good life. Nami, ilang mga buhi, kay man ang business kalibutan dito sa Coron yan, nami, gidya. Turismo. But, sang time nga nag-fellowship ako upon sa mga kapastoran, one day ask me, Pastor, di niya ang imong akuan, di niya ang imong ano kadiri. Sang ginmensionar ko ang mga lugar nga akmon ginkadtuan nga nagtukod ang simbahan, wala gid sila kabalo nga may lugar gali nga amo na. Taga Calvary Baptist Church pa ang nakatultol sa mga remote nga mga areas nga inagalit nga lugar sa mataas nga mga bato kung sino sa inyo nakakita sang El Nido o nakakadto sa El Nido ina mga bato na parehos na to sa amon may mga naga-ilistar sa dalong sang sang bato amo na siling ganin Pastor JP nga ti pastor abi ko paglinog siling ko ti ubos gid ubos gid kaya ra lang da sila so nagadala kami sa ila basta mo lang niya pag magkadto ka sa ila, dala ka lang yan ng buns lang tinapay. Pagkatapos bihon, bisan sardinas lang na yung sakot. Daw hinuya, panayaman, paborito sang katutubo, bihon mo. Pansit. Di mo lang na, dala kami, maluto na si mama sang kwan, kag mga bata, mapreparar pagkatapos makadto dito. Pagkatapos pabalo ng sa piyak nga isla, o pag-agi na sang bangka, kilala na nila pag-agi sang bangka, dinalaga na dahil masakay na may mga tigulang na isang tang nagasakay sa bangka, sige na mama. Matiyog na to sa piyak, kay masimba. Nakakibot ka, kay nga man, pila lang 4, 5 lang kabilog ang balay pagkatapos manimbahon ka. Di inamo lang ng bangka. Namigli lang taon kung may mga bangka. Pag inabot sila, namig lang taon mo. Tigawali ko sa igad baybay, dalom sa mga kahoy, sa ilanom sa mga lubi. Nagawali kita sa kaluwasan. Then, hindi pa muna kadamo pa sa mga lugar. And we have 16 katutubo nga mga kapasturan nga amo na subong nagagawa kami. So, subong, alam pa man ko, tunyo ko, wala ko yung congregation, wala ko simbahan. Ginto, no-over ko ang simbahan, kay nga man, ang simbahan, binutangan, pastor, ginhatag sa ila, ang akong ginahimo,
nagatiyog lang ko kada Domingo lain-lain nga lugar ang akong ginawalihan. Ti hindi ko na matapod. Makalambot ako sa una nga ginkantuan ko sunod nga bulan pa. Kay ti ano sila mo? Pero makita ninyo ang pagkakuan sa mga katutubo. Ang ila mga kalag are precious. The same as the vision of this church, let's go. Kung hindi ka man kalakat, ang pangamuyo mo mga hinigugma, nagalambot sa mga kalag nga wala pa sa tiilan sa Ginoo. As well as kung may ginpadala ka, may Gcash na subong, hindi ba lang? Napabati-bati ako, pero satan, kung makabati ka mo. Inakuan ko lang na sa inyo. Because, gusto ko nga mangin straight sa inyo. Whatever little things that you can share para sa buluhaton sa Ginoo, ang langit wala nagakalipat. And this morning, I would like to bring to you, buksan nato ng aton nga mga balaan nga kasulatan, Hebrews chapter 12 verse 26 and 27. Hebrews chapter 12 verse 26 and 27, and it says, basahon ko lang sa inyo. Whose voice then shook the earth, but now he hath promised, saying, yet once more I shake not the earth only, but also in heaven. And this word, yet once, signifieth the renewing, removing of those things that are shaken, and of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Okay, ang aton karon nga mensahe, gintigulahan akong the power of an aftershock. Ti maistorya talinog. Mayuni kay kung may linog sa kabuhi ta, maintindihan ta nga may linog. Kung ginatayog ang aton kabuhi, mahangpa naton kung ano ang plano sang Dios para sa aton kabuhi. Bilang mga anak sang Dios, mga muyo kita, Ginoo. Karon nga aga nagatugyan ka nagapalapit kami sa imo, sa pagkilala nga luwas sa imo wala kami, sang ikasarang wala kami sang may mahimo. Dalayaw ni ikaw sa sininga iglesia for being our partner sa imo mga buluhaton. Ginoo o Dios, ang amon ayo sa imo karon nga kaagahon, nga mabuksan mo ang amon mga panghuna-huna, ang amon mga tagipusoon, nga ang mensahe nga gusto mo ipahayag sa tunga namon will be a blessing to everyone sa sining adlaw, kag ang amon pangamuyo, nga ang gahom sang balaan nga espiritu, amo ang magahambal, amo ang magahikot sa tag sa katingpusoon, nga mahangpa namon ang imo mga pulong karon nga aga. Gamita palihog ang imo kubos nga alagad, tagua siya sa likod sang cross ang amon Ginoo, nga hindi ang iya kaugalingon ang makita, kundi ang amon Ginoo nga si Kristo Jesus ang mahimaya kag madayaw sa amon tunga. Bless us this morning, O God. In Jesus' name. Amen. Well, when God shakes your life to wake your heart, kag kalupang doon naton ang puwersa, ang gahom sang isa kalinog or aftershock. Nabalitaan naton ang Cebu, nabalitaan naton ang ibang kalaylayan, Manila, mga lugar nga diin gintayog. But ang isa kabutang sa akon kabuhi sa pagpangalagad, ang hindi ko ginmalimtan nga naghatag sa akon sang kasubo, kag nga hindi ko maintindihan ang akon hilibion, ang lugar sang Gihulngan. Sa Gihulngan sa Negros, North Negros,
Kung nabalitaan ninyo nga sa una, grabe ang linog. Ang mga kabukiran sa gihulngan, we planted churches. Ginsulod ko ina nga lugar, ginsaka ko ina nga lugar, nga nagmatumato ako para lang nga makalambot ang maayong balita sa mga kabukiran sang gihulngan. Kag sa bugay sang Ginoo nagtukod ang pila ka mga kasimbahanan. And one day gintayog sang Ginoo ang ina nga lugar. Naglinog pagkalinog, ginlamon sang linog usang duta ang mga kabukiran. So sa malipot nga istorya mga hinigugma, may mga kasimbahanan kita, kag may isa ka lugar nga diin ang isa ka simbahan nga aton, hindi lang aton basta isa ka simbahan nga ginlamon sang linog o sang duta upod sa mga Kristohanon sa palibot nga wala na makita. Dumalagan ako kaadayon pakadto sa sina nga lugar nga dala-dala ko tubig, mga bayo, tanan-tanan, nanipon kami. Upod man sang mga kapastura, nanipon kami, dala ko isa ka truck, may mga naga-convoy, may mga dala nga dapat nato ni panghatag. Kinadtuan ko ang lugar nga ina. Sumaka ko, nakita ko, puro puti nga duta ang nakita ko. Kag ang bilog nga barangay, ginlamon sang kalay. Ginlamon sang duta. Nanawag ko sa banwa, mabatyagan ko pa ang tayog sang aftershock. Nagkadto kami sa isa ka simbahan, dito namon ginbutang ang tanan namon nga dala. And there was a pastor, there was a man nga naga-tricycad. Ang distansya siguro amo ni ang sa kapihan, kag ako nagatindog. Dumalagan, sige tayo, ang iyang bisikleta pagkatapos pagdalagan niya, nagdulog sa akon at ubang naghakos, kang naghibi, kag nagsiling, Pastor, ang simbahan nga ginahatag mo, ginkaon sang linog, sang duta. Kung ano nga simbahan, wala mo kuya sang ginatag nga simbahan, nalipat ako, ginpanumdum niya ako nga siya, sang nag-evangelistic meeting kita, nagawali ka sang pulong sang Diyos, nadumduman mo siya ang lugar nga may babayis niya nga gabit-bit baldi, nga ginabasyahan niya ang dingding sang balay, ginabasyahan niya, ginasinggitan sa sang iyaban na, hindi pagpasyahi, sini lang na, kay man Burning Hill, nagatapik sa dingding, abiyaguro, balay niya nasunog. Sige nga basya. Nga nadumduman mo na, naghatag ka sang isa ka jismil, nakabakal ko duta, ginpatindog ko simbahan, kag nag-angkon sung simbahan, kag sili niya, amutong ginahatag mo, ginkaon sang linog. Kalain sang imo buot. So amo ini mga utod, mga hinigog, gusto ko lang ipahibalo sa aton kabuhi. We all know what happens after major earthquakes. The ground shakes again. Diba? Tapos linog, may mga aftershocks na, di ba? So hindi man siya makusog, but enough to remind you that something serious happened. Sometimes the aftershocks scares us more than the earthquake because it catches us off guard. In life, God sometimes allows an earthquake moment sa aton kabuhi. Nagakatabo, may mga major crisis, sometimes a failure, sometimes a sickness, a painful event
nga nagakatabo sa aton, beloved, but after that comes the aftershock, those trembling reminders that God wants something to change sa aton mga kabuhi. Nakuha niyo ko, na-monitor niyo, nakuha niyo ang inyo nga kabuhi bilang Kristohanon. Hindi ko man ma-identify na, but I know, gina-experience naton ina, samtang nagakabuhi kita diri sa ibabaw sang kalibutan, kag samtang nagapangalagad kita sa Ginoo. The question is not why does God shake us? Hindi mo nang pamangkot. But what is God trying to reveal after the shaking? Ano ang gusto ipakita sa Ginoo sa imo pagkatapos nga gintayog ang imo kabuhi? Dira mo matalupangdan nga ang Diyos nagapakighambar sa imo. Dira mo mabatsagan nga ang Diyos, ang presensya sang Diyos ara sa imo pagkatapos nga gintayog ang imo kabuhi. May mga butang nga gusto makita sa Ginoo sa imo kabuhi. Beloved, God's aftershocks are not meant to destroy us, but to direct us back to Him. Gusto sang Ginoo ibalik niya ka. So ang mga pagtayo sa aton kabuhi, ang mga pagtilaw nga nagaabot sa aton kabuhi, mga hindi gugma, wala plano ang Dios nga ikaw pakamalauton, ikaw ibutang sa kapahamakan. Ang plano sang Dios, mga utod, mga hinigugma, kung nga ginatayog ka karon, kung nga ginapahanomdom ka sa mga butang sa imo kabuhi, utod abiyan, hinigugma, tandaan natin, gusto sang Ginoo nga maglapit ka sa iya. Gusto sang Ginoo nga mas magmangin malapit ka sa iya. Kaya ang kabuhi nga ara sa Ginoo, maging sino ka man, siling ni Sharon. Di ba may kanta si Sharon? Maging sino ka man. Sa tubangan sa Ginoo, maging sino ka man. Kung ano ka man, I do not question you. I will not condemn you who you are. Kaya nga man, ikaw lang kagang Ginoo. Pero ako gamiton lang ko sa Ginoo para ipahibalo karon nga aga sa imo that God wants you to be ara upod sa iya. Ano gid bala kabudlay nga mangin upod mo ang Dios? Ang buot ko sing ganon mga hinigugma, hindi pagpabudlay ang imo ka og galingon. Balik ka sa Ginoo. Kung batyag mo nga daw malayo ka sa Ginoo, pamangkutangin mo ka ba Ginoo? Ang Ginoo pamangkuton mo, Ginoo, ano pwede? Then God will lead you sa matahom ng mga tinutuyo kag kabubuton na ginaplano niya para sa iyo. So mga utod, mga hinigugma sa Ginoo, God's aftershocks are not meant to destroy us, but to direct us back to Him. Number one. Introduction pa lang to, pila na kauras, ambot sa inyo, kung may Sunday school pa kamo. Pero, bahala na kamo mga kid kamo sa ako na. Sige. So, the aftershock reveals what cannot be shaken. Hebrews 12:27, ang pulong dira kwaon naton, that those things which cannot be shaken may remain. Beloved, tandaan natin that when God allows a shaking, He reveals what is temporary. He reveals what is eternal. He reveals what is real. He reveals what is fake. He reveals what is wrong. Amo nang gusto siyang Ginoo sa aton. And He reveals what is weak. Gusto niya ipakita initanan niya mga butang sa aton kabuhi. But there are three things that can't be shaken. May tatlo ka butang nga hindi pwede matayog. Ang una nga butang is ang pulong sang Dios, God's word. Siling sang pulong sang Ginoo, heaven and earth shall pass away, but my word will never pass away. What He promised, tumano niya para sa imo kabuhi. Kung ano ang promesa sang Dios, pamatudan niya nga tumanon niya para sa imo. So ang pulong sang Dios, mga utod, mga hinigugma, nga aton ginapamalandungan, sinya langit man kagduta madula, pero siya ang akon pulong hindi gid madula.
Ikaduha, God's love. Ang paghigugma sang Dios sa nagsiling ang Ginoo, mga utod, mga hinigugma, ginhigugma ko kamo. Ginhigugma ko ang kalibutan. Sang naghigugma ang Dios, mga utod, abiyan, sang ginhigugma niya ang kalibutan, may ginhatag siya. So kung nagahigugma ka, hindi pwede nga wala kay hatag. Ako sang kapangaluyag ko sa akong ex-girlfriend dito sa Manila. Gapalibog ko kada, kaya man na-assign ko sa kundo mo. Lapit ko sa Divisoria. Kada magpuli ko, nakabarong ko, dako-dako pa ng Bible. Gabit-bit ko kung siya sandiya, singkamas. One time, ang sandiya, kay man dito sa Manila, di blaga dinas kanay, gapinalumba. Nanumani mo yan, dahil nga, pagsaka ko ang sandiya, nahulog sa jeep, nagabante mo na. Di layo-layo na, nanaog ikuya sa jeep, kaging lagas ang akong sandiya nga nabili. Para sa ako ginahigog mo. Mayo lang kayang sandiya pag-abot sa Bible School sa Project 6, wala nagputi. Oo, kay may mga ano mo, ang tao gani ko do, kung mahulog sa jeep, gapalamuti, sandiya pa ihan. Pero iba sang akong gugma. Pero hindi ka muna magpati sa mga pamatanon, hindi ka muna magpati sa mga tao nga nagasilingin ng mga bituon sa kalangitan akong puksiyon. Tanda sa akong pagigugma, tandaan ninyo, sa tiyon nga mapuksi yan na pagtapos nyo kasal, ang bituon nga ginsaad ya sa imo, matupa ginasagtang mo. Di ba? Ang tao ya sa iya paghigugma, may mga kondisyones. But beloved, when God said, He loves you, gintuga ka sang Ginoo, unique. Gani ang imo kabulhi, malahalon sa Dios. Ang tao may kondisyon sa iya paghigugma, but God, every one of us, binhigugma niya, kagula siyang kondisyon. Mangin sino ka man. Maging sino ka man. So, hindi ka may insecure. Hindi pagtulukang imo kagalingon, tulukang paghigugma sang Dios sa imo. Then I, being a pastor, I will not look at you. I will not condemn you. Kung ano ka man, mga utod, mga hinigugma, ikaw lang kagang Dios ang nakaibalo. So, manang gusto sang Ginoo sa aton karon nga, ipalapit ang aton kaugalingon sa iya. Hindi lang na, God's Word, the three things that can't be shaken, God's Word, God's love, then number 3 is God's kingdom. Everything on earth can break, but His kingdom stands firm. Sometimes God shakes your plans, so you will trust His promises. Nga ginatayog ka, kay gusto sang Ginoo nga magsalig ka sa iya, gusto sang Ginoo nga idikit ka, updon mo ang Ginoo sa tanan nga tiyon. Well, there's a lot of damo kami na agyan nga nagapamangkot na kung kaysa ang akon asawa, ang akon mga anak. Papa, pero gakadlaw man lang na sila nga aari tadiyaman. May istorya ko na siguro sa inyo, ang iba nga nakabati naman, diri sa Bacolod, kanami iya sa ngamon nga kwan, kami nga mag-asawa, makita nyo kami anywhere we go, nalagaw kami sa mall, ang ako nasawa, yara, ginapirme sa akon, wala, nga nagauyat. Oo. Abot ko nga, ginauyatan niya gid ko. Kamo na kabaluda. Pag-abot dito sa mga isla, hindi na niya kamot ang akong ginauyatan. Paluhan sang bangka ang ginahakos niya. Kay nga manhampason ka sang mga balay kadalag ko, hinali maghabagat. Undi gani kung kaysa ining unos bala, nga nagaabot nga siling mo kasanag, dugay-dugay maitong pagkatapos labugayo niya ang tubig. So galupad-lupad ang bangka, paglupad sa bangka, pasaka sa babaw. Abi mo, wala ka na tsansa nga mabuhi pa. Kay pagsaka niya sa babaw, pagsaka niya sa taklaron niya na,
pasaka sa babaw pagkatapos ginalantaw mo ang iyang lumpatan dira sa sulod nga tubig, ilampos niya na ang bangka paidalong. Ti mauyat-uyat ka pa sa kamot banamo kundi sa paluhan na lang. Just to preach the word of God. Prangkahon ta kamo. Masiling kamo si pastor gapabati-bati, pero tani makabati kamo. Wala ako support. Ako pang ga-support kay nga man ang mga katutubo, tiya, ano bala? Wala kami offering. Kung may offering man nga 100, akon pa na offering. Oh. Pero wala kami ginpabayan sa Diyos. Sa mga pagtilaw sa amon kabuhi, pagkatapos ang pagtilaw, makapasalamat ka pa sa Ginoo. Kay nga tagangan ka sang Ginoo, sang pangunahuna nga makapamalandong ka. Ginoo, salamat. Ginakompensate mo ang amon pagpangabudlay. Ginakompensate mo. And because of prayer sa madamo, iginanap lang sustaining grace ang Ginoo. O, ito mga inigumbasin mo, tining summer ni grabe naman kainit. Wala kami to sa lakyan, ang amon sa lakyan, chariot, ara si Pastor Nuni, sakay na to siya sa chariot. Gabi, puli kami. Sili niya sa akin, siya, bro, wala ka mahadlok nga muning ginaagyan mo sa mga kalas, sa tunga. Tapos mga kakahuyan, kalasangan, mga pilas, pagkatapos gadalagan ang chariot. Siling ko, wala ko yung mahadlok, ha? Siling ko nga, pumiro, pag hinay-hinay, pirti kagahod siya, sige sa istorya sa akon mo, kinanglan tuduhan niya, kaya ang wangal sang chariot na blang ng rose, abi mo kung traktura nga, kwan, tituduhan niya na sang hambal, singgit na siya, para mabatian, kwan, puli kami, hingagaw kami, siling niya sa akon, why ka mahadlok, di, ko, amo na ning akong kabuhi, ko, wala ko mahadlok, ha, may migo ko diyan nga nagabantay, pero sa akon, kaya itong mag-uubla ang politika, may signboard ni Lito Lapid. O pagkatapos siling niya, sino ang kamantay si Ibo? Ko araw, si Lito Lapid, siya mag-ingat sa pagbiyahe. He always reminds me that mag-ingat sa pagbiyahe. Siling Pastor Nuni, yamuha ang tao niya. So muna nga nga ginapan. Pastor Nuni can tell you the story sa ministry natin because he was able to go. Kaya angkon man sa sang kabugatan. He went to Coron and he knows what we are doing sa ministry. So mga utod, mga hinigugma, balik kita. Sometimes God shakes your plans so you will trust His promises. He shakes your comfort so you will kneel in commitment. He shakes your hearts so you will return to Him. May planong Diyos nga malain? Hindi. Wala, no? Amo lang ng interpretasyon naton kung kaysa. Ngabi naton, dogin pabayaan na kita sa Diyos. So sa tagsa katiyon nga nag-aabot sa aton ng mga pagtilaw, ang unos sa aton kabuhi, may plano ang Diyos nga maayo para sa imo. Oto, dabiyan, hindi ko. Then ikaduwa, the aftershock reminds us to worship. In Acts chapter 16, chapter 16, nadumduman niyo ang istorya ni Paul kag ni Silas. Paul and Silas were beaten, were imprisoned, and chained. Gingapo sila. Dito sa prisuhan. And at midnight, sa tungang sang kagabihon, earthquake moment. Gintayog sila. So nagsalala ang tanan ng mga tao, but ining si Paul kag si Silas, sang ginatayog sila, they prayed and sang hymns. Diba? So tayo mga utod, mga inigugma, so doon tayo yung kabuhi nila eh. Kung ikaw Kristohano, siya ko anak sa Diyos, kung ginatayog ka sa imo kabuhi, just pray. Agkanta ka katamay sa mga alambahanon nga ginakanta natin di. Beloved, after the earthquake came the aftershock, of course. Doors opened, chains fell off,
Prisoners awakened. The jailer's heart was shaken. And notice this, their worship did not stop during the shaking. And the aftershock became a miracle. When you worship in the shaking, God works in the aftershocks. Hello? Luklahin sa panulok niyo sa ako now. Hindi, alaw-law ko lang. Then, the next. The aftershock redirects others to Jesus. Amo na ni paggamit siyang Ginoo sa aton. Acts 16 verse 27 to 30, kung aton matalupangdan, ang jailer trembled and asked. Perting nervyos sang kwan? Perting kahadlok sang jailer, namangkot siya niya, Sirs, what must I do to be saved? Ano himuon ko para maluwas ko man? It took a physical shaking. Tandaan natin, it took a physical shaking to awaken a spiritual hunger. Sometimes your life's aftershocks, amuning gamiton sang Ginoo nga instrumento. Ang imo mga pagtilaw becomes someone's testimony. Ang imo mga kasakit, your pain becomes someone's preaching. Your survival becomes someone's salvation message. You never know who is watching your aftershocks. Pero may nagalantaw, no? So the last, tapos na ta. The aftershock leads to a life change. Ang mga pagtayog sa imo kabuhi, utod abyan hinigugma. May plano ang Dios, gusto kanya bayluhon. Gusto niya bayluhon sa insakto nga dalan, sa insakto nga direksyon sang aton kabuhi bilang mga Kristohanon, kay gusto sang Ginoo nga mabutang ka sa iya sentro nga kabubuton, kag nga mabantayan nimo, makita nimo, ma-eksperyensya nimo ang katutom sang Dios. Hindi ka mo magpanik sang mga nagkatabo sa Hormuz, sa Iran, gutom, kag asakwan dayon ta panik. Mga utod, mga hinigugma sa Ginoo, siling sang Ginoo siya matabo na sa ulihing mga adlaw. Kag kung nagakatabuin na iya, hindi na para sa Kristohanon. Ang iba niya nagapangakroy, nagaantos, tanan na lang, korupsyon, tanan, Kristohanon, nga natabo na, para nga mapamatudan sang Ginoo ang iya mga saad nga sa pihak sang kagubot sining kalibutan, sa pihak sa madamong pagtilaw sining kalibutan, sa pihak sang gutom nga maagya naton sa sining kalibutan, sa pihak sang pag-antos nga maagya naton sa kalibutan, pamatudan sang Dios kay ikaw anak niya. Pamatudan niya nga hindi kadiya kabahin, pamatudan niya may imo ikaw kalinong, may imo ikaw pagsalig, may confident ka sa imo kaugalingon, kay madyos ka nga matutom kag matuod sa imo kabuhi. Amen? So mga utod, mga hinigugma sa Ginoo, pero galing kayang panulo ko subong sa inyo, daw wala ka mo pagtilaw. Oo. Ambot na. Because your life inspires. Beloved, the jailer got saved. His whole household believed. They were baptized immediately. Kag ano ang resulta niya? Joy filled their home. Ang kalipay sa sulod sang iya panimalay, nagludtad. Ang kalipay sa pagpangalagan, hindi mo mabaylo sa kung ano man. Si Inday, siya pa, hindi na ko magbalik sa gwa para magtrabaho. She's a nurse. Na may manangamon pangabuhi kung natuto siya. Kaya
Do ka na, may balabatyagon kada bulan, may ginaamo ka na to sa bangko, kang maglagaw-lagaw ka. Wala ko kapamaliban. Siling sa akon mga anak, kaya rin sila sa Bacolod na pandemic kami ito, na lockdown kami. Sang nagtaway-taway na, siya pa, stay put. Hindi ka lang magpuli, kami makadto da. So nagkadto sila. Kita nila ang ministry, upod sila sa akon, dito kami sa uba. O nag-star kami sa mga kubo na binayaan namon balay ka namin, tanito sa amon balay mo, nagpaglaom. Yung katulog-tulog, ito makapabugnaw-bugnaw ka. O dito kami sa isa, kadalong sang nara. Nagpaubra kami sa kubo-kubo, kad dito sila nakita ko. Kung ano ka sa diyam ni sila yaman. O, sa uli, naghambal sila sa akon. Pa, we want to support. Gusto kami magsuporta sa inyo. Hindi na ako magbalik. Gatigulang ka na. Sinya gatigulang na kamo ni mama sinya. At ipano na lang namon kamo. Hindi ta pagpabayaan sa Ginoo sa aton kinanglanon. Di mabalibad ka. Na may gimantaniin dahil, balik lang to. Kaya mas maayo ang may ginabaton ako sang sa wala. Wala ko batunon mo. Siling kumatip, sa una-una ko lang yung matipanan ko pa man ang lawas ko, kaya nga man, makapananom ko yautan. O sa timpo sa pandemik, kwartahan ako. Kaya nga man, sige ko pananom sa utan, daluhon ko sa isla, kadadala namon sa isla, 7,000 kami ni Mrs. Indaymin. Tapos, wala man kami gastuhon. Kaya pag-abot namon dito, ang mamsa, ang badlon, ang lapo, tagpila, tagpito ka kilo, tagpitatlo ka kilo, ginautod lang namon ang liog. Oo, ang liog, kagamulo mo ng sabawan namon. Kauno namon, hindi namon maupos ang bilog na lawas, ginalubong namon sa duta. Manano ka man imuya, pastor, ipangatag sa iban, hindi ka pwede ka pangatag, kaya ang piyak nga balay, mangingisdaman. Yes. Siling ko, tuhod, no? Sometimes may mga butang ako kay sabi nato, insecure na kita. Sometimes nagabatyag na kita sa kasakit. But then, on the other side, wala naton matalupangdan, ang Diyos gali, naga-fill in. Nagano siya. Oh. Nabuhi kami, pila, natuhigan kita to sa kwan. Until transfer kami sa Ginoo sa Coron. Oh. Then we started reaching out. We started ministry sa the whole area. Kag ang tanan nato ng area, hindi sa sentro, sa Coron. Dito na sa mga liblib nga lugar, sa mga baybayon. Ti gawali ka, di ka pa na makita man. Gawali ka, dugay-dugay ang imo membro. Ti, ginpanagaan ko sila lambat mo. Gawali ka. Oh, wala ka pa gawali, pagka dugay-dugay, may membro na mabugsay na nasa dala na ng iya lambat. 7 minutos, 10 minutos, pasakay na dahil ng lambat. Pagkatapos wala ka pa ka-konklusyon, wala ka pa ka-amin-amin, aso-aso na ang sinugba. Kay manyaga si pastor, o din, timano ka, mangakid ka sa Diyos, naging butang ka to, sa kabudlayan, mga hinigugmang kabudlayan, disinyo lang na yan, para matalupangda naton, nga ang mga kabudlayan, ma-appreciate naton ang blessings ng Diyos. No? Sumunod, amo niya ang aton kabuhi. Beloved, the jailer got saved. His whole household believed. They were baptized immediately and joy filled their home. Tandaan natin, what started as fear ended in faith. What started as trembling ended in transformation. And God uses the aftershock to start a new story in your life. So I always remind you, i-remind ko kamo, ang pagtilaw sa kabuhi, hindi parang gubuon ikaw o ipahamak ikaw, kundi gusto ka sang Ginoo pakamayuhon. So sa aton nga konklusyon, sometimes the main earthquake is our breakdown.
Ngayon, mga breakdown kita eh. And the aftershock is your breakthrough. Sometimes the earthquake is your failure. And the aftershock is your faith growing stronger. Kung diin ka kunugin at ilawan, dira kagabakod. Mga inigugma, hindi tapag-akigan ang Diyos kung may mga pagtilaw ta. Gusto siyang Ginoo nga pabakuron kita. Damo managyan ko, hindi na ako mag-istorya. Hindi ko na pag-exaggerate o hindi ko na pag-ipabalo sa inyo. Pero mga utod, tugutan naton. Let God use the shaking to remove what is temporary. Gusto siyang Ginoo kauna ang temporaryo sa kabuhi mo. Let God use the shaking to remove what is temporary, to strengthen what is eternal. Deepen your worship. Redirect your life and transform your heart. And maybe God has allowed some shaking in your life to wake your heart. Agud nga, pukawon ka. Pukawon ang imo man nga nagakatulog nga tagipuson. And Jesus is calling you today, kapanawagan ng Ginoo sa imo, tagipuson. Hindi ko kabalo. But I know God knows your heart this morning. Nakakita ang Ginoo sa imo, tagipuson. Abiyan, nagapanawagan, inigugma, mga utod sa Ginoo, ang Ginoo nagapanawagan sa imo. Gusto niya nga ipalapit mo ang imo kabuhi, kag imo kaugalingon sa iya. Matawhay man o kung maayo man lang ang imo kabuhi. But beloved, the best thing, kagang purpose plano sang Ginoo sa imo kabuhi, nga magmangin malapit ka sa iya. Because God wants, gusto sang Ginoo nga gamiton niya ka para sa kahimayaan kag kadayawan sa aton Ginoong Jesucristo. So Jesus is calling you today just like the jailer, mangin sa kaluwasan man. And nagapasalamat ako sa Ginoo, nagakalipay ako sa akong tagipusoan. Because this church, ang sentro sa inyong mga pagpangalagad is ang paglambot sa mga kalag. Kanami ipamatiyan nga magsiling ang pastor ninyo nga magsiling. Okay, ang aton ginapangumuyuan 200 souls. And we have already 50. When God provides the 50, hindi niya pwede i-provide ang 1,000 or 200. Siling siyang Ginoo, tuuhi ako. Anak, tuuhi ako. Sa panahon nga ginatayog ka, utod abyan hinigugma. Pangamuyo, mag-amba para sa Ginoo. Kaya ang tanan nga kabugatan sa imo kabuhi, He will turn it into blessing. Ang pagpakamaayo. So Jesus is calling you today. Auto dinigugma. Kabay pa. Ang hambal sa pulong sa Diyos, come to Him. Palapit ka sa iya and let the aftershock lead you back home. Let the aftershock lead you back home. Mga muyo kita. Ginoo, salamat gid sa imo mga pulong. Kabay nga ang balaan nga espiritu nagpaghikot sa katagipusoon. Nga pa namon ang mensahe. Kag kabay pa nga igakabuhin namon Ginoo. Salamat sa mga pagtilaw. Salamat sa mga pagtayog. May tinutuyo ikaw nga maayo para sa amon. Kagang akon pangamuyo, padayon mo kami nga gamiton para sa kadayawan sa amon Ginoong Jesucristo.
Bless each one of us today and bless this church. In Jesus' name, Amen. Thank you, and God bless us all.